Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Kumusta po mga ka-viral? Panibagong update ngayon patungkol sa ating 2 times Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ng ina nito na si Angelica Yulo. Muli na namang nagpa-interview si Angelica Yulo, nanay ni Carlos Yulo, patungkol sa isyu ng kanilang pamilya. Kasama ang abogado nito ay tumawag ng press conference ang ina nito upang muling ipahayag ang kanyang saloobin at panig sa isyong pinagpepiestahan ngayon ng sambayanan. Nanawagan ito sa anak na naging 2 times gold Olympic medalist kamakailan lang sa Paris Olympics na ipinagbunyi ng buong Pilipinas na patawarin di umano siya sa naging pagkakamali niya bilang isang ina na hindi perpekto. Bukas di umano ang kanilang tahanan para sa kanyang anak sakaling nais nitong bumalik sa kanila. Dagdag pa niya, humiling siya na tigilan na ang pagsawsaw sa kanilang isyo at kung maaari ay pag-usapan na lang ito ng pribado upang hindi na lumaki pa. Umiyak pa ito nang banggitin niya na proud siya sa anak na si Carlos Yulo sa nakamit nitong karangalan at sinambit din niya na mahal niya ang anak. Katatapos lang maglabas din ng pahayag si Carlos Yulo habang ito ay nasa Paris. Humingi din ito ng patawad sa ina at pinatawad na di umano niya ito sa naging kasalanan niya. Matatandang unang sumabog ang isyu nang nagpa-interview si Angelica Yulo at inamin na hindi sila nagkakaintindihan ng kanyang anak habang nasa Paris pa si Carlos upang ipaglaban ang gintong medalya sa Pilipinas. Narito ang naging pahayag ni Angelica Yulo, nanay ni Carlos Yulo, sa kanyang press conference ngayong araw. Sige po, Mami. Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko. Kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi
Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na yon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng panayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Sorry. I'm sorry. While she's composing herself, okay, Tony Raymond, with humble apologies, could you kindly repeat what you said earlier before you give way to the statement? Just lang, mga snippets. I'm representing Mrs. Yulo for free. I'm doing this not for myself. God has been very generous to me, and I think at certain times, I should give back to the country. During this time, it's important that we try to unite and jointly celebrate in the successes of Carlos Edriel Yulo instead of focusing on their family problems. The family problems are purely a private matter that we should try to lay off. Lumayo tayo dyan. Iwasan na natin. Kasi makikita nyo kung anong nagiging epekto dun sa ina, dun sa mga kapatid. And even to Kaloy. No? For whatever it may be worth, no, I congratulate the boy. Kasi despite what he was actually hiding underneath everything, no, yung nangyayari doon sa pamilya niya, he was still able to perform so well. And we should all, no, really congratulate him for that, no. Ginawa niya yun para sa bayan despite having his own personal problems.
That takes a lot of guts. That takes a lot of character. Which also shows no, na maayos din siyang pinalaki. Because hindi lang basta yung physical talent nandun pa rin dapat yung emotional stability at yung will to win. And that is something that you do not learn from coaches. That's something that you learn from home. So, nung nilapit sa akin itong problema na ito, nakita ko kagad, first and foremost, no, that it's important na mapagbati ko yung pamilya. Number two, that ialis na itong family issue na ito outside of the prying eyes of the media. I know you only want to carry a story, but as you can see, there are some things, no, which touch raw nerves. Meron kayong mga tinatamaan na dapat na i-spare na natin yung mga ordinaryong tao. Buti kung politiko ito di ba? Kalkalin na natin kung sino man yung mga kabit nila at kung sino yung mga ganito. Kasi, yun, meron silang pananagutan sa bayan Ito hindi Ordinaryong tao